185,000. Ngayong taon, nangunguna na naman sa buong nayon. Kumpleto na ang pondo para sa pagpapaganda ng mansyon. Ete, ikaw talaga ang marunong magpatakbo ng buhay. Nahanap mo pa si Shuijen, ang lalaking nakikain lang. Sa loob ng 10 taon, kahit Pasko, naghuhukay siya ng lotus root sa lawa. Ni isang kusing, hindi siya humingi ng bayad, mas masipag pa sa kalabaw. Malakas ang ete mo, no? Nga pala, magpa-reserve kang 3 mesa sa Fugi Restaurant sa bayan mamaya. Imbitahin mo ang mga kamag-anak para magdiwang. Ipagdiwang natin ang pagtatapos ng ating mansyon. Lola, ang swerte ng pamilya nyo. Wala nang makakahanap ng pangalawa sa buong bayan. Hindi ba? Sa loob ng 10 taon, si Shuijen ay nakahukay ng halos 100,000 kilo ng lotus root para sa inyo. Nakapagda tayo ng 2 palapag na mansyon. Nakabili ng truck, ang ganitong uri ng libreng manggagawa. Kahit maghanap ka pa sa buong mundo, wala kang makikita. Kumakain ng bigas ng pamilyang Chen. Nakatira sa bahay ng pamilyang Chen. Hindi ba dapat lang na magtrabaho siya? Isang lalaking nakikain lang. Maglalakas loob pa siyang makipag-usap sa akin tungkol sa sahod. Mabuti na lang at kasama ni Juanzi ang bata. Pumunta sa bayan para bumili ng bagong damit. Kung hindi, makita lang ang mukha niyang ganyan, malas na. Nasaan si Shuijen? Lumabas ka rito. Nasaan si Shuijen? Lumabas ka rito. Naghuhugas lang po sa likod bahay. Nasaan ang mga plastic basket para sa lotus root? Pumunta ka sa tindahan sa dulo ng baryo. Bilhan mo ako ng isang pakete ng soft Zhonghua. Ang natitirang 3 piso ay regalo ko sa iyo para sa iyong kaarawan. Chen Zihao, hindi ba tatay mo yan? Mabaho siya. Amoy babuyan namin. Nagsisinungaling ka. Siya ang inupahan naming naghuhukaing putik. Wala akong tatay na amoy putik. Zihao, halika rito. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Amoy putik ka. Lumayo ka sa akin. Sa susunod na Biyernes, may sports fest sa eskwelahan ninyo. Sabi ng guro. Hindi ka pwedeng pumunta. Ang gatatay ng iba ay nakashoot ng suite at leader shows. Kung pupunta ka, ipapahiya mo lang ako. Papupuntahin ko na lang ang tiyo ko. Ang gatatay ng iba ay nakashoot ng suite at leader shows. Kung pupunta ka, ipapahiya mo lang ako. Papupuntahin ko na lang ang tiyo ko. Tingnan mo, pati sariling anak, hindi siya kinikilala. Ang hina naman niya. 10 taon nang nakikain lang. Wala nang mas kawawa pa sa kanya. Pinabibili kita ng sigarilyo, narinig mo ba ako? Kaarawan ko ngayon, ika-negatibo at 10 kaarawan ko. Noong pinapasok ako ni nanay dito bilang nakikain lang, sinabi niya sa akin, na bawat kaarawan, kailangan kong kumain ng mainit na pansit panghabang buhay. 10 taon na akong hindi humihingi nito. Hindi ko kailangan ng pera. Ngayon, isang mangkok lang ng mainit na pansit, sapat na. Ha. Gusto mo ng pansit, nagdiriwang ka pa ng kaarawan. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung anong klaseng tao ka? Aling butil ng bigas ang kinain mo? Na hindi galing sa pamilyang Ken? Nakuha mo pang humingin kung ano-ano sa akin. Gusto mo ng pansit, di ba? Linisin mo itong bota para sa akin. Ang putik sa pagitan ng tahi ng sapatos. Kailangan mong kiskisin ng kamay hanggang luminis. Pagkatapos mong linisin, bibigyan kita ng kalahating mangkok ng sabaw ng pansit. Iyon na ang regalo ko sa kaarawan mo. Pagkatapos mong linisin, bibigyan kita ng kalahating mangkok ng sabaw ng pansit. Iyon na ang regalo ko sa kaarawan mo. Ang isang lalaking nakikain lang. Dapat alam ang kanyang lugar. Hindi na ako kakain ng pansit. Ibigay mo sa akin ang 10 ektarya ng lasyan sa kanluran. At idagdag mo ang 3 basket ng payat na usbong ng lotus na walang gustong kumuha sa tabi ng bakod. Alis na ako ngayon. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Gusto mo ang lasyan na yon? Wala akong ibang kukunin na pera. Sa loob ng 10 kaon, ang 70,000 kilo ng lotus root na hinukay ko para sa inyo ay sapat na pambayad sa pagkain ko sa mga taong ito. Mula ngayon, ako at ang pamilyang Chen ay tapos na, malinis na ang lahat. Gusto mong humiwalay? Sige, pagbibigyan kita. Ang lasyan na yan, sira na at inabandona ng 20 taon. Ang 3 na unang nagtanim diyan, nalugi pati ang panty nila. Kung malugi ka diyan, wala nang kinalaman ang pamilyang Chen sa'yo. Tio Lee, ang direktor ng nayon. Narinig mo ba? Gusto ni Shuijen ang lesyan sa kanluran. Halika at maging saksi. Shuijen, pinag-isipan mo bang mabuti? Puro malamig na buhangin ang ilalim ng lesyang yan. Kahit damong dagat, hindi makaugat. Sa tabi, wala man lang sirang kubo na panangga sa hangin. Sa taglamig, -1 degrees. Kung pumunta ka doon, hindi ka man lang makakakain. Hindi ka makakahanap ng lugar para mamalimos. Director Lee, isulat mo na ang kasunduan para sa kanya ngayon. Saksi ang buong nayon. Siya mismo ang kusang umalis ng walang dala. Wala nang kinalaman sa pamilyang Chen. Ibigay sa kanya ang sirang latyan na yan. Sa loob ng 10 taon na ito, wala kaming utang na kahit 1 sentimo sa kanya. Pirmahan mo na at umalis ka na agad. Ang 3 bulok na ugat ng lotus, dalhin mo na rin agad. Kahit tingnan ko pa, malas pa rin. Zihao, magsanay ka magsulat ng maayos sa hinahara. Huwag mong galitin ang nanay mo.
Ayoko na ikaw ang magutos sa akin. Ayokong tatay na puro putik ang katawan. Hello. Hoy, ikaw na nakatayo sa gilid ng lasyan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ako si Shuijin. Kagagaling ko lang dito sa Lasyan para magtanim ng lotus root. Magtanim ng lotus root. Hindi ka ba nababaliw? Nasunog na ba ang utak mo? Ang Lasyan na yan, 20 taon nang nakatiwangwang. 3 beses na may sumubok magtanim dito. Ni isang dahon, walang tumubo. Tapos, magatayo ka pa ng kubo dito. Pumirma na ako ng kontrata ng hatiin ang ari-arian. Hindi naman siguro ako uwi ng walang dala, di ba? Ikaw yung lalaking nakikain lang sa pamilyang Chen, di ba? Ilang araw pa lang ang nakalipas, nagkagulo sa dulo ng baryo dahil sa paghihiwalay ninyo. Alam na ng buong baryo. Sabihin mo nga, hindi ka ba anga? May handa ng pagkain sa pamilyang Chen, hindi mo kinain. Tapos, dito ka tatakbo para kumain ng hangin. Sabihin mo nga, hindi ka ba anga? May handa ng pagkain sa pamilyang Chen, hindi mo kinain. Tapos, dito ka tatakbo para kumain ng hangin. Hindi ko kayang lunukin ang pagkain yon. Hawak ang bagong lutong relenong mustasa. Mawawala ang lasa kapag lumamig. Tiyo, wala akong pera para ibigay sa'yo. Sino ang humihingi ng pera mo? Ang apelyido ko ay Chen. Dati akong nagtatrabaho sa panlalawigang instituto sa pananaliksik ng mga gulay pantubig. 5 taon na akong retirado at bumalik sa baryo. Araw-araw akong naglalakad sa gilid ng Lasyan na ito. Tinatawag ako ng mga tao sa baryo na Inhinyerong Chen. Magandang araw po, Inhinyerong Chen. Huwag mo akong tawaging tiyo, tawagin mo akong Inhinyerong Chen. Ang mga usbong ng lotus root mo ay dehydrated na at malapit ng mamatay. Kung itatanim mo ito sa ordinaryong paraan, kahit itanim mo, hindi rin mabubuhay ng 3 araw. Mabuhay lang ng 1 araw, sige na. Bababa ko ngayon para hukayin ang butas. Bukas ng umaga, itatanim ko na. Ang lamig sa ilalim ng Lasyan. Kung bababa ka na nakasapatos lang, mamanhid ang paa mo sa lamig. Ang weird, bakit ang lamig ng putik na to? Subukan mong apakan pa. Ganyan ba talaga kalamig? Habang papalalim, mas lumalamig. Nabilad na sa araw buong maghapon, pero yelo pa rin sa hawak. Subukan mong hukayin ang putik sa tabi ng paa mo. Bukal. May bukal pala sa ilalim ng Lasyan na to. Bukal. May bukal pala sa ilalim ng Lasyan na to. May bukal pala sa ilalim ng Lasyan na to. Naku, 20 degrees Celsius. Eksaktong 20 degrees, constant temperature. Ano po ibig sabihin yan, Inhinyerong Chen? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ganitong klase ng mababaw na malamig na bukal na may constant temperature na 20 degrees? Gaano ito kahalaga? Noong bata pa ako sa Provincial Institute, naghahanap ako ng ganitong malamig na bukal na angkop sa pagtatanim ng crisp lotus root. Naghahanap ako ng 20 aon. Nilakbay ko ang buong hilagang Jiangsu, pero wala akong nakita. Nakatago pala dito sa Lasyan na walang gustong kumuha. Mabubuhay ba ang lotus root sa bukal na to? Hindi lang mabubuhay. Ang lotus root na itinanim sa ganitong bukal. Walang hibla kahit kagatin mo. Mas matamis pa sa peras. Ang presyo ng pagbili ay 0 beses ng ordinaryong shallow water lotus root. May nag-agawan na nga. Anak, ito ang aking mga pala sa pagtatanim ng malutong na lotus root na inipon ko sa loob ng 30 aon. Hindi ko pa ito ipinakita sa iba. Kung magitiwala ka sa akin, magtatanim tayo ng lotus root dito sa gilid ng lawa. Kung magitiwala ka sa akin, magtatanim tayo ng lotus root dito sa gilid ng lawa. Tiyak na pagkatapos ng 6 na buwan, pagsisisihan ng pamilyang Chen ang lahat. Sige, magtatanim ako. Itapon mo yang kalahating sako ng sirang urya, Inhinyerong Chen. Paano tutubo kung walang pataba? Ang pamilyang Chen ay nagtatanim ng ordinaryong lotus root. Sa 1 mo ng lupa, kailangan ng hindi bababa sa 12 sako ng kemikal na pataba. Kung hindi, hindi ito tutubo. Hindi lang sila marunong. Kung gusto mong magtanim ng dekalidad, kahit 1 butil ng kemikal na pataba ay hindi dapat dumikit. Ang malamig na bukal na ito ay pinakaayaw sa kemikal na ammonia. Kapag dumikit kahit kaunti, masisira ang tamis ng lotus root. Sige, itapon mo yang sako ng urya. Kung gayon, ano ang gagamitin para sa karagdagang pataba? Mga bulok na dahon ng kambo. Hanggat nabubulok ito sa lilim. Ang itim na layer ng ilalim na dahon. Ihalo sa putik ng lawa at itapak pababa. Panatilihin ang temperatura ng bukal. Sapat na yan. Naabot mo na ba ang ilalim? Nararamdaman ko na ang buko. Ang tubig sa bukal ay maligamam. Subukan mong kagatin. Ano, may pait? Inhinyerong Chen, sira na tong lotus root. Saan banda ang siya? Walang hibla. Walang kahit isang hibla ng lotus root na mahihila. At walang lata. Hindi lasang lotus root.
Lasang peras na may rock sugar. Hahaha. Ama lang na walang hibla. Kung nakakita ka ng hibla, ang 30 taon ko bilang mananaliksik ng gulay pantubig ay masasayang lang. Ito ang Cold Spring Crisp Lotus Root. Sa buong hilagang Jiangsu, hindi. Sa buong bansa, ngayon lang may 1 hektarya ng Cold Spring Pond na kaya magtanim nito. Ang swerte mo, bata ka, haha. Amoy matamis na mula pa sa malayo. Akala ko, may nagtatanim ng peras dito sa lupang ito. Akahukay nyo lang ba yan mula sa patay na pond na yan? Opo, Hindi ba't yung lupang yan ang basurang hukay ng pamilyang Chen? Pumunta ako sa pamilyang Chen para tingnan ang produkto nila noong isang araw. Ang kanilang common lotus root doon ay nagkakahalagang 2.8 dimes bawat kilo. Gusto pa nilang taasan ang presyo sa akin. Hindi naman kalakihan ng uri mo. Baka hindi mo mabenta sa mataas na presyo, di ba? hindi ko ibebenta sa 2.8 dimes. Masyadong mababa? Tikman mo muna. Hindi ako kumakain ng hilaw na lotus root. Ang starch ay nakakasakal sa lalamunan at may amoy putik. Walang almirol, tikman mo. Nilagyan mo ba ng pampatamis ang lotus root na yan? Tubig mula sa bukal na 20 degrees. Urong natural ang pagkapalaki. Walang halo kahit katiting. Alam mo ang kalidad, hiya. Hindi mo ba matikman ang pagkakaiba? Ano ang tawag dito? Cold Spring Crisp Lotus Root. Lahat ng ito sa buong lupain. 2.8 bawat kilo. 2.8? 10 beses ang presyong ordinaryong common lotus root. Basta galing sa lupain na ito. Lahat ay bibilhin ng funong fresh produce. Ito ang 2,000 na paunang bayad. Bukas na umaga, dadalhin ko ang refrigerated truck para kunin ang unang batch ng produkto. Kahit gaano karami bibilhin ko. Bukas ng alas negatibo 6 ng umaga, eksaktong timbang. Ibigay mo sa akin ang hawak mong pera. Pera ko yan. Boss Su, ang lupain na ito. Pati na rin ang taong ito. Lahat ay pag-aari ng pamilyang Chen namin. Dapat sa akin ang perang ito. Ano ang kinalaman mo? Sa kanya ang produkto. Natural lang na sa kanya ko ibibigay ang pera. Siya ang lalaking nakikain lang sa bahay namin. Iyon ay kahapon. Ang kasunduan sa paghihiwalay ay may selyo ng barangay. Nilagdaan ko ng aking fingerprint. Kahit ang 3 basket ng payat na usbong ng lotus root, binayaran ko na ng aking 10 taong sahod. Boss Su. Si Shuijen ay walang alam. Nagkaroon lang kami ng kaunting away sa bahay. Pero ang mga pananim dito sa lupa, galing pa rin sa binhi ng pamilyang Chen. Magkano ang binigay mo kanina kada kilo? 2 piso at 80 sentimos. Ano? 2 piso at 80 sentimos? Ang aming lotus root, gayon mo lang binili. 28 sentimos lang? Ang inyong lotus root ay maraming starch at matigas. Ang kanyang Cold Spring Crisp Lotus Root ay walang hibla at purong tamis. Ito ang tinatawag na value for money. Purchasing Manager Su. Ang Cold Spring Crisp Lotus Root. Nasuri na sa video. Purong natural at bihirang produkto. Tama, ay lock na natin ito sa lasyan. Huwag nating ipaalam sa ibang channel. Ang 100,000 piso na paunang bayad, pinapabilis ko na sa accounting na ipadala. Lahat ng ani mula sa 1 hektaryang lesyan na ito. Bilihin na natin lahat. Kahit gaano karami, bibilhin natin. Ang presyo ay 8 beses ng presyo sa merkado. Pirmahan na ang kontrata. Nakuha! Shuijen, lasing lang si nanay nung araw na yon. Puro galit lang ang sinabi niya. Bakit ka ba ganyan? Masyado kang seryoso. Si Zihao, umiyak araw-araw sa bahay. Hinahanap ang tatay niya. Masyadong masama ang hangin dito sa Latian. Halika, umuwi ka na kay nanay at kumain ng mainit na pagkain. Ang 100,000 piso na yan, hindi ligtas kung nasa iyo. Ipaingat mo muna sa ate mo. Kagabi. Tinuro ako ni Zihao sa ilong. Tinawag akong mabahong naghuhukay ng putik. Ang apo mo rin ay lasing. Nagmamakaawa na si nanay sa iyo. Nag-away lang ang pamilya, pero gusto mo pa ring ipilit hanggang kamatayan. Ang pawis na dumadaloy sa katawan mo ay galing sa pagkain pamilyang Ken. Gayon na nakapagtanim ka ng lotus root na ito. Masasabi mo bang walang ambag ang pagkain pamilyang Ken? 70,000 kilo ng lotus root. 12 oras sa mabahong putik araw-araw. Ang 2 palapag na bahay ninyo ay bawat isang lotus root na. Hinukay ko mula sa itim na putik para may tayo. Wala akong utang na loob sa pamilyang Chen. Kahit kalahating butil ng bigas. Nagsisinungaling ka. Ang buto ng lotus root sa 1 hektarya ng lupa ay sa amin. Bakit mo sinasarili ang 100,000 piso? Dahil binuhay ko ang 1 hektarya ng patay na lasyan na ito. Sinabi ko na ng maaga, kung sino man ang maglakas loob na lumapi, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo kilalanin. Shuijen, ang paunang bayad ay darating sa loob ng kalahating oras. Bukas, magpapadala akong refrigerated truck para kunin ang mga paninda. Ang ayaw magtrabaho, paalisin mo na agad.
Shijen, huwag kang magkunwari na matigas dito. Akala mo ba hawak mo na ang 100,000 pisong ito? Pirmahan ko ang kontrata. May selyo ng tanggapan ng barangay. Sinasabi ko sa iyo, ang lesyan sa kanluran ay sinimulan ng lolo ko 30 taon na ang nakalipas. Ang lupang naiwan para sa sarili. May pundasyon ng bahay sa amin. Huwag kang mag-imbento. Ang latsyan na yan, bakante na ng 20 taon. Alam ng buong nayon na yan ay lupang patay ng komunidad. Sabi ko akin, kaya akin. Shijen, bibigyan kita ng magandang daan. 10,000 paunang bayad. Ibigay mo ang 5,000 sa nanay ko para sa pagtanda niya. At ang 10 ektaryang lupa na yan, ibalik mo ang kalahati sa pamilyang Chen. Umalis ka. Sage, may tapang ka. Shuijen, sa buhay, magtira ka ng kaunting puwang para magkita pa kayo sa hinahara. Kung sakali, sabihin mo na lang, pinaghirapan mong magtanim ng pinakamagandang uri, pero walang ni isa ang nangahas tumingin. Ang 10,000 pisong ito, hindi ba mainit sa kamay mo yan? Qiangzi, tara na. Kung ayaw niya tayong kilalanin bilang pamilya, babalik tayo at kakausapin ng maayos ang mga taga na yon. Haha, ano kaya ang magandang bagay na nakabaon? Sa ilalim ng 10 ektaryang malamig na lasyan na yan. Shijen, hindi pa tapos ang usapang ito. Ang matandang babaeng yan ay kilalang ahas. Gusto nilang sirain ang reputasyon mo. Hayaan mo sila. Basta puti ang aking lotus root. Hayaan mo sila. Basta puti ang aking lotus root. Gaano man kadilim ang ibuhos nilang tubig, hindi ito mahuhugasan. Halikayo, makinig kayong lahat. May namatay. Halikayo, makinig kayong lahat. May mamamatay na tao. Ang pamilya kong Chen, malas na sa 8 henerasyon. Nakahanap kami na. Manugang napapatay sa amin. Anong nangyari kay Lola? Ano na naman ang ginawa sa'yo ni Kuya Shijen? Mga tiyo, yung 10 ektaryang lesyan sa kanluran. Nakapagtanim daw si Kuya Shuijen ng lotus root doon? Impossible. Yelo at buhangin ang ilalim niyan. Pati damo, hindi nabubuhay doon. Tama. Sabi pang lolo ko, lason daw ang lupa doon. Lason na lupa yan. Tama. Ang hayop na Shuijen na yan, para lang kumita na mabilis. Nilagyan niya ng matapang na gamot ang lawa. Hindi ba kayo nag-iisip? Sa lugar na 20 taon nang walang tumutubong damo, paano niya nakuhang magtanim sa loob lang ng 2 buwan? At nakahukay ng ganoon kalalaki at kapuputing lotus root. Nakita ko mismo. Madaling araw, nagbubuhos siya ng bleach sa tubig. At saka, industrial sakcharin na binili sa pabrika ng abono. Diyos ko po, kapag kinain ang gamot na yan, mabubulok ang bituka mo. Siya mismo hindi nangangahas kumain, pero ibinebenta niya sa mga taga-syudad. Dapat lang siyang parusahan ng langit. Kaya pala, paano naman magiging ganoon kaputi ang lotus root? Mukha namang matino si Shijen. Pero bakit ganoon kadilim ang puso niya? Tawagan agad ang pulis at ipahuli siya. Kapag may namatay dahil dito, ang buong baryo natin ay madadamay. Oh, nandito na ang may-ari. Tingnan ninyong mabuti, mga kababayan. Ito ang lason na tanim niyang lotus root. Sobrang puti, hindi normal. Hindi ba sinabi mong nilagyan ko ng matinding lason? Hindi ba sinabi mong nilagyan ko ng matinding lason? Hindi ba sinabi mong nilagyan ko ng matinding lason? Tikman mo ang isang hiwa. Alisin mo yan. Alisin mo yan. May problema talaga ang lotus root na yan. Nakita ninyo lahat, mga kababayan. Gusto niyang saktan ang mga tao sa harap ng lahat. May problema talaga ang lotus root na yan. Nakita ninyo lahat, mga kababayan. Gusto niyang saktan ang mga tao sa harap ng lahat. Ayaw mong kumain. Ma, tikman ninyo ang isang hiwa. Ikaw na walang puso at walang utang na loob. Alam mong may problema. Gusto mo pa akong pakainin. Shij, nababaliw ka na ba? Ang lotus root ko ay purong natural, galing sa malamig na bukal. Walang halong kahit isang butil ng abono. Walang ginamit na kahit isang patak ng gamot. Kung sino ang tingin ay may lason, pwede niyong ipa-imbestiga sa Department of Health. Shij, nababaliw ka na ba? Ang lotus root ko ay purong natural, galing sa malamig na bukal. Walang halong kahit isang butil ng abono. Walang ginamit na kahit isang patak ng gamot. Kung sino ang tingin ay may lason, pwede niyong ipa-imbestiga sa Department of Health. Ang mga lotus root na ito, hindi ko ibebenta ngayon. Kahit sino gustong kumikim, kumuha lang, libre yan. Hindi ko ibebenta ang mga lotus root na ito ngayon. Kahit sino gustong kumikim, kumuha lang, libre yan. Kakain ako. Lolo Zhao, huwag kang pumunta. May problema ang lotus root na yan. Umalis ka. Si Shuijen na bata. Sa loob ng 10 taon, ilang beses niya akong tinulungang mag-igib ng tubig. Ilang beses siyang naghiwa ng kahoy. Kung sinabi niyang walang problema, walang problema. Ano po, Lolo Zhao? Sumasakit po ba ang tiyan nyo? Sumasakit po ba ang tiyan nyo? Shijen, bigyan mo pa ako ng 2 hiwa. Bakit walang hibla ang lotus root na to? Parang kumakain ng rock sugar pear sa kagat. At hindi man lang mapait. Nabuhay ako ng halos 80 taon. Ngayon lang ako nakakain ng ganito katamis. Ganito karupok na lotus root. Saan dito ang may problema? Ang sarap nito na hindi ka makapaniwala. Kumain si Lolo Zhao at walang nangyari sa kanya. Tikman din natin.
Kumain si Lolo Zhao at walang nangyari sa kanya. Tikman din natin. Diyos ko, ang tamis nito. Walang hibla. Mas malutong pa, to kaysa sa mansanas na binebenta sa bayan. Bigyan mo rin ako ng isang hiwa. Totoong walang hibla. Ang galing. Ang cold spring pond na to, nakakapagpatubo pala ng ganitong klaseng lotus root na parang galing sa langit. Bigyan mo rin ako ng isa. Ano to? Tingnan lang natin. Hindi pa tapos ang pag-ani. Masyado siyang maaga nagdiwang. Buksan mo yung malaking timba ng parakwat. Ibuhos mo lahat sa gilid ng 0 acre na lesyan ni Shuijen. Ibuhos mo lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang dahon ng lotus. Kuya Uyang, masyado yatang matapang ang gamot na yan? Parakwat na pestisidyo. Kapag ibinuhos ang 1 kilo ng purong likido. Parakwat na pestisidyo. Parakwat na pestisidyo. Ang malamig na bukal na, yan ay tuluyan na Mas masisira. mabuti kung masira. Hindi ba't mayabang ang gunggong na si Shuijen? Hindi ba't kaya niyang magtanim ng dekalidad na lotus root na 0 beses ang presyo? Bukas ng umaga, papupuntahin ko siya para anihin. Isang buong lawa ng bulok na ugat. Kuya Kuyang, paano kung mahuli tayo? Walang tao sa hating gabi. Bilisan mo at ibuhos. Tuloy lang sa pagbuhos. Boss Chen, bakit ka huminto? Pulutin mo at isara ang kaki. Shuijen, may sakit ka ba? Hating gabi na, hindi ka natutulog, nakatambay ka rito. Marami akong nakain kagabi, hindi ako makatulog. Naglalakad-lakad lang ako sa lesyan na to. Anong pakialam mo? Naglalakad-lakad ka sa hating gabi. Bitbit ang 1 kilo ng parakwat para maglakad-lakad. Aling mata mo ang nakakita na akin yan? Maraming basura sa lesyan na to. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat ng kasalanan. Tama. Anong mata ang nakakita na kami ay bumagsak? Maglabas ka ng ebidensya. Kung hindi, ay dedemanda ka namin ng paninirang puri. Tio Pilay. Buksan mo ang timba ng malaking dosis ng parakwat. Huwag kang magtira ng kahit isang dahon ng lotus. Ikaw, niloko mo ako. Ang sarili mong tatak sa tindahan mo. Hindi ka siguro magkakamali, di ba? Paglason sa 1 ektarya ng pananim, na may kinalaman sa 100,000 yuan na deposito, dagdag pa ang pagsira sa natural na pinagmumulan ng tubig, kailangan mong makulong ng ilang taon. Anong nangyayari dito? Naghuhuli na magnanakaw sa hating gabi. Diyos ko, amoy parakwat yan. Sino ang naglagay ng lason sa aking lawa? Ikalawang tiya. Ikalawang tiya. Halika na. May namatay. Diyos ko, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang walang pusong hayop na ito. Sino ang gumawa nito? Ikaw na may itim na puso. Ikaw na walang utang na loob. Naglagay ka ng patibong para bitagin ang iyong bayaw. Lola Chen, ang sinasabi mo. Lola Chen, ang sinasabi mo. Ang lotus pond ni Shuijen ay narito. Ang anak mo ay dumating sa hating gabi na may dalang parakwat. Paano mo nasabing siya ang naglano? Siya mismo ang nagplano. Nawala ang lalagyan ng gamot sa tindahan ni Ken Kuyang. Sinundan niya ito rito. Si Shuijen hindi natutulog sa hating gabi. Nagbantay dito kasama ang mga tao. Ano pa ba yan kundi sadyang pagpapahamak? Tingnan niyo ang video na nirecord ko. Malinaw na malinaw. Si Chen Qiang mismo ang nagbukas ng takik at sinabing lalasonin niya. Fake ang sirang cellphone mo. Nagsisinungaling ka. Binayaran ka ni Shuijen ng itim na pera. Nagkakampi kayo para apihin kaming mga ulila at balo. May nambubugbog. Binubugbog ng manugang ang biyenan. Wala nang katarungan. 10 taon siyang kumain at uminom ng libre sa pamilyang Chen. Ngayon na kumita lang siya ng kaunting pera. Gusto niya kaming patayin lahat. Shuijen, binubugbog mo ang matanda. Kung matapang ka, patayin mo ako ngayon. Kung hindi, hindi pa tapos ang usapang ito. Apos na ba kayong mag-ingay? Ang ebidensya ng paglason ni Qiang Zi sa hating gabi ay narito. Hindi ako nagsumbong sa pulis ngayon para bayaran ang 10 taong pinagsamahan. Dalhin mo ang lalagyan na yan at lumayas ka sa lupa ko. Sa susunod na maglakas loob kang kumapak dito. Direk kong ibibigay ang video sa istasyon ng pulisya. Patayin na ang projector, Director Lee. Sobrang sama ng ginawa ng pamilyang Chen. Naglagay ng parakwat. Gusto nilang sirain ang kabuhayan ng tao. Bakit hindi dumalo si Chen Kuyang ngayon? Ang pamilya nila ay umalis bago pa sumikat ang araw. Nilok ang pinto at nagtago sa bayan. Shuijen, tinawag mo ang buong na yon ngayon. Hindi mo ba talaga planong i-report si Chen Kuyang sa pulis? Hindi naman siya nagtagumpay sa paglason. Itatago ko ang video na ito bilang proteksyon. Tinawag ko kayo ngayon. Hindi para sa pamilyang Chen. Itong 300 katis ng unang ani ng Cold Spring Crisp Lotus Root. Bagong hukay kagabi. Lolo Zhao, Kiali.
Ang mga may 5 garantiya at mababang kita ay pumila para kumuha. Shijen, hindi ito ama. Sabi ng ahente kahapon, ang Lotus Root mo ay binibili sa labas ng 2.8 yuan kada kati. Magkano ang mawawala sa iyo kung ipamimigay mo ito? Ama nga, Shuijen. Halos kasing halaga na ito ng gintong bar. Ako, si Shijen, ay nanirahan sa pamilyang Chen sa loob ng 10 taon. Sino sa nayon ang hindi nakatulong sa akin? Isang basong tubig, isang dakot ng gulay. Ibinibigay ko ito sa inyo para kainin. Mas panatag ang loob ko. Magaling. Iyan ang gawa ng isang tunay na lalaki. Mas mahusay ng 100 beses kaysa sa mga vampira ng pamilyang Chen. Sino si Chen Shuijen? Ako po. Sino si Chen Shuijen? Ako po. Magaling, binata. Director Wang. Ito na, ibibigay na agad ang plaka. Siyempre naman, ang fresh produce chain ng lungsod. Ang inspection report ng kanilang headquarters. Na ipadala na kahapon gabi sa bayan natin. Walang tira-tirang pestisidyo, walang heavy metals. Pinatubo sa natural na malamig na bukal na may constant na temperatura. Pang-una sa buong probinsya ang kalidad nito. Nagkaroon lang ng meeting dito kahapon. Ang iyong Cold Spring Crisp Lotus Root Project ay espesyal na aprobadong programa para sa pagunlad ng nayon ngayong taon. At isa sa mga priority na tutulungan. Ito ang 50,000 pesos na special subsidy para sa greenhouse. Ay dedeposito na direkta sa iyong account. Sa Provincial Agri Expo sa susunod na buwan. Ikaw ang mangunguna sa pagpapakita. 50,000 pesos na subsidy. Provincial Agri Expo. Ipapalabas pa yan sa T. Director Wang, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ipapahiya ang bayan natin. Shijen, bulag kami noon, mga tiyo. Sumama kami sa pamilyang Chen para tumawa sa'yo. Huwag mo itong isipin ng malala. Tiyo Zhang, sabihin nyo na lang deetso. Eto na lang. Ang 1-0 mo na Cold Spring Pond mo, at ang mga daan-daang mo na lupang walang gusto sa paligid. Tingnan mo kami, mga matatanda na. Pwede ba kaming matuto sa'yo na magtanim ng crisp lotus root? Pwede naman kung gusto nyong magtanim. Pero may 3 patakaran ako. Kung hindi kayo makasunod, huwag na lang kayong pumunta. Anong patakaran? Susundin ko lahat. Bilisan nyo. Humukay kayo ng pinakamalaki at pinakamahaba. Dapat may labas na yan bago mag-umaga. 2,000 libra. Ang isang sako nito, kapag dinala sa black market sa bayan, madali nang maibebenta ng libu-libong piso. Si Shuijen na tanga. Siguradong walang pinadala para bantayan ang sulok na to. Ma, Qiangzi, hindi na rin natin may lalagay ang pamatay damo. Kung hindi pa natin ibebenta ang mga lotus roots sa lupa natin, hindi na natin mababawi ang puhunan para sa taglamig. Pagkatapos natin gawin tong ngayong gabi, diretso na tayong magtatago sa bayan dalang pera. Huwag ka nang magsalita ng marami. Ang mga bagay ng lalaking nakikain lang na si Shuijen ay sa pamilya Chen pa rin. Ang sakit. May pako sa ilalim ng tubig. Nahuli kayo sa akto. May mukha pa kayong umangal. Kayong buong pamilya. Siguro mga 500 libra na to. Di ba? Ito ay malaking pagnanakaw. 10 taon na ang nakalipas, pinakasalan nyo ako. Ginawa nyo akong libreng manggagawa. Noong nakaraang buwan, pinalayas nyo ako. Walang awa. 10 taon na ang nakalipas, pinakasalan nyo ako. Ginawa nyo akong libreng manggagawa. Noong nakaraang buwan, pinalayas nyo ako. Walang awa. Ilang araw na ang nakalipas, nilason nyo ako sa hating gabi para sirain ang aking kabuhayan. Ngayon, haharapin nyo ang batas. Shijen, ang may-ari ng tindahan ng agrikultura sa bayan, ay nagbigay ng babala kaninang umaga. Simula ngayon, kapag bumili ang pamilyang Chen ng pestisidyo, kahit 1 sentimo na halaga ng produkto, hindi na sila bebentahan ng pamilyang Chen. Shuijen, huwag kang lumusong sa tubig. Huwag kang lulubog sa tubig. Juanzi, anong kaguluhan na naman ang ginagawa mo? Abala ang kooperatiba natin ngayon. Baliw ka ba? 20 degrees lang ang kubig na ito. Shuijen, Deti, araw-araw kang nakababad sa malamig na tubig na ito. Hindi ko alam na ganito pala kalamig. Umakyat ka na. Ako na ang gagawan trabaho sa hukay na ito. Ako na ang papalit sa iyo. Huwag kang umiyak, sabihin mo kung anong problema. Shuijen, ito ang sulat na dinala ni Qiangzi mula sa tanggapan ng seguridad sa bayan. Ete, kapag nakita mo si Shuijen, pakisabi sa kanya na lumuhod ako para sa kanya. Ang mga opisyal sa bayan, araw-araw akong tinuturuan. Pinapakita nila sa akin kung paano ang mga mahihirap sa nayon ay umahon sa buhay sa pamamagitan kanilang sariling pagsisikap. Lubos akong natohan. Para lang ba sabihin sa akin ang mga ito, kaya kayo nandito? Hindi lang ito ang sasabihin namin. Tatay, ito ang aking sertipiko mula sa paligsahan ng kaligrapiya ng mga bata sa buong bayan. Unang gantimpala. Maganda ang sulat kamay mo. Tatay, nagbago na talaga si nanay. Kagabi, nadapa siya habang naguhukay ng putik.
at nagasgas ang kanyang mga tuhod. Pinagbawalan pa ako niyang sabihin sa'yo. Sabi niya, basta mawala na ang galit mo. Han siyang magpagod habang buhay. Zihaw, halika rito. 3 buwan na ang nakalipas. Sabi mo gusto mo ng magandang panulat para sa paligsahan. Nagpabili ako sa tao sa bayan, pero hindi ko pa naibigay sa'yo. Kunin mo na. Salamat, Tay. Pumunta ako ngayon, hindi para huminging pera. Kaya kong magtrabaho para maayos si Zihaw. Hindi ko hinihingi na gastusin mo siya. Ang password ay karawan ni Zihaw. May 5,000 piso sa loob. Para sa pag-aaral ni Zihaw sa high school sa bayan sa susunod na semestre. Pang-board at pang-book. Lahat yan kukunin dito. Shuyen, ang bait mo pala. Paano kami naging bulag sa kabutihan mo noon? Shoyjen, may magandang balita. Ano yan, Manager Su? Anong magandang balita? Nagpulong na ang headquarters sa probinsya at na-finalize na. Ang Cold Spring Crisp Lotus route natin. Na-test sa 5 bituin na hotel. Aprobadong lahat. Personal na nagsalita ang Big Boss. Ang variety na to ay siguradong magiging flagship brand. Paano natin itatakda ang presyo at dami? Tataasan natin ng kalahating porsyento. 3 piso bawat kilo. Fixed contract. Ang unang batch ng order ay dumoble kaagad. Kailangan ng 3,000 kilo. Simula ngayon, siguraduhin ang ganitong dami ng supply araw-araw. Ang Cold Spring Cooperative mo ay direktang magiging Provincial Designated Employee Base. 3 piso. 3,000 kilo sa isang araw. Ibig sabihin, 9,000 piso sa isang araw. Alagang yayaman na ang ating nayon. Manager Su, ang karagdagang kondisyon ay pareho pa rin. Lahat ng pakaging na ipapadala sa hinahara, dapat may tatak ng Chenja Village Crisp Lotus Root Cooperative. Gusto kong malaman ng buong probinsya na ang masarap na bagay na ito ay galing sa ating nayon. Walang problema. Bukas ng gabi, papalitan na ang mga pakaging bag ng bagong logo. Zihaw, umuwi na tayo. Huwag nating abalahin ang tatay mo sa kanyang malaking negosyo. Teka, bukas ng 8:00 ng umaga, dalhin mo ang nanay mo. Kukunin ko ang pera ni Ate Liang. Pawiin mo si Kiang Zi ng maaga para makapagdiwang ng bagong taon na maayos ang buong pamilya. Unitin ninyo lahat ang tape ng 60 kahon na ito. Unitin ninyo lahat ang tape ng 60 kahon na ito. Zhang Tao, sino ang nagpack ng Lotus Root na ito? Kuya Shijin, ako ang nag-check ng batch na ito. Tingnan mo, nabakbak ang bala. Nagasasan lang ng pala ang bala. Isang gasgas na kasing laki ng kuko. Pero buo pa naman ang laman sa loob. Hindi naman ito nakakaapekto sa pagkain. AME. Hindi daw nakakaapekto sa pagkain. Tignan mo ang oksidasyon sa hiwa nito. Vacuum cold chain ang sistema natin. Kapag may gasgas ang balat ng uga, at ipasok sa 0 degree na cold room, at dadalhin sa lungsod, yung bahaging may gasgas, mag-itim at magmamanhid. Isang piyaso lang, masisira ang lasa ng buong kahon. Pero nasa bayan na ang malaking refrigerated truck. Rush order ng main office ang 60 kahon na ito. Kahit rush, hindi pwedeng isira ang pangalan natin. Buksan ang mga kahon at isort ngayon. Hindi natin kayang ipack ang 3,000 gin na ito. 3 beses ang penalty na babayaran natin. Ako na ang bahala sa penalty. Ang rules ay rules. Ihiwalay ang may gasgas at may mansa. At ang hindi umabot sa 2 gin, ibigay na lang sa baboy. Kung may magatago ng depekto sa kahon, bukas, alis ka na sa kooperatiba. Anong hinihintay nyo? Buksan ang mga kahon. I-recheck ang lahat. Tama si Shuijin, ang brand na Cold Spring, at ang pangalan natin. Hindi pwedeng masira sa sarili nating kamay. Magtrabaho. Kuya Shoyjen, may malaking problema. Nai-recheck ko pa ang mga goods para sa malaking order. Hindi naman problema sa mga produkto. Sa kalsada ang problema. Anong nangyari sa daan? Kakapadala lang ang main office ng 12 wheeler na 15 meters. Mabigat ang kargamento sa cold chain. Pumunta sila para kunin ang mga goods. Kapasok lang ang truck. Sa putikan sa kanluran ng inyong barangay. Na-stuck agad sa malalim na putikan. Nasagad ang chassis. Nalubog ang maharap na gulong sa itim na putikan at nag-iikot lang. Sabing driver, sa ganitong klaseng putikan na kalsada, hindi na talaga makakapasok ang mga malaking truck nila sa susunod. Naku, Manager Su, yung kalsada na yan, nasira pa noong panahon ng paghahakot ng uling. Sira na ang basehan nito. Sa pondo ng barangay, wala nang 1,000 ang natitira ngayon. Hindi pa sapat para bumili ng ilang truck ng graba sa pag-aayos ng mga lubak. Kulang pa. Walang pondo para ayusin ang kalsada. Kapag na-interrupt ang cold chain, hindi na tayo makakapagnegosyo. Director Lee, yung daan mula sa kanluran ng barangay hanggang sa Provincial Road. Gaano kalayo yung sira na kalsada na yan? Director Lee, mula kanluran ng nayon hanggang sa Provincial Road. Gaano kalayo yung sira na daan na yan? Mga 2 kilometro at konti. Kung gagamit ka ng pinakamurang gravel at semento, kailangan mo ng hindi bababa sa 200,000. Ako na bahala sa 200,000.
Shijen, sa loob ng kalahating taon na to, magkano lang ba ang naipon mo? Ang 200,000 na ito ay kukunin ko sa aking personal na komisyon. Mamayang hapon, ilalagay ko na ang pera sa pundo ng barangay. Hindi mo kailangang ikaw lang ang magbigay ng pera. Qiangzi, Kuya Shuijen, ang pamilyang Chen ang magbabayad para sa pag-ayos ng kalsada. ano ba ang pinagsasabi mo? Saan ka kukuha ng pera? Shuijen, ito ay 250,000 cash. Kasama rito ang 100,000 na pinaghirapan mo. Na kinuha namin sa loob ng 10 taon. Ang natitirang 50,000 ay galing kina Chen Kayang at Chen Juan na nagbenta ng lumang truck ng pamilya. Kinolekta rin nila ang mga utang ng mga kamag-anak para mabuo ang halagang ito. Narinig namin sa bayan ang tungkol sa sirang kalsada. Agad kaming pumunta rito nang walang pag-aalinlangan. Si Nanay at Qiangzi, talagang nagbago na sila ngayon. Ang perang ito ay malinis, at karapat-dapat kang makakuha nito. Nararapat din na ang pamilyang Ken ang magbigay nito. Ang mga nakaraang pangyayari ay tuluyan ng tapos ngayon. Mga kababayan, ang pamilyang Chen ay nagbigay ng 250,000 para sa pag-ayos ng kalsada ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa ating Chenjia Village, walang batong hindi kayang painitin, at walang masamang tao na hindi kayang magbago. Magaling. Sobrang generous ni Kuya Shijen. May pagkalalaki rin pala ang pamilyang Chen. Director Lee, ang 200,000 ipapasok natin sa pundo para sa pag-ayos ng kalsada ng barangay. Sapat na talaga. Kayang-kaya nito magpatayo ng pinakamalapad na kalsada. Manager Su, magpadala ng 2 bulldozer para magbukas ng daan. Ipapadala ko agad. Lolo Zhang, dalhin mo ang 20 na lalaki. Kumuha ng pala at patagin ang kanal sa hara. Paano naman ang mga kalakal? Ang natitirang kalakal, ako at si Chen Qiang ang mag-asikaso kasama ang mga aw. Kaya ba ni Chen Qiang magtrabaho? Kaya po, kuya, ang maayos kong paa, kayang magpadyak ng tricycle. Ngayon ay ikanegatibo 28 ng Disyembre. Ang kooperatiba ng Crisp Lotus Root ng Chenjia Village ay magbibigay ng unang taunang dibidendo. Bago natin ibigay ang pera, may isang mahalagang anunsyo muna ako. Ang mga Lotus Pond ng pamilyang Chen ay nasa maayos na kalagayan pa rin. Pagkatapos ng tag-init, isasama natin sa kooperatiba para sa isang plano. Qiangzi, mula ngayon, ang pamilya mo ay susunod sa mga alituntunin ng kooperatiba at magatanim ng Cold Spring Crisp Lotus Root kasama ang lahat. Gusto mo ba? Gusto. Kuya, gagawa ako ng maayos. Sige, simulan na natin ang paghahati ng dibidendo. Una, si Zhang Daqiang. Lolo Zhang, magsusupply ng 11,000 kilo sa loob ng 3 buwan. Ang huling bayad, kasamang taunang dibidendo mula sa dry shares ng kooperatiba, 46,800 piso. Kunin mo. Sa susunod na taon, magsikap kayo mabuti ng anak mo. Ang susunod na si Lolo Zhao, 5 Guarantee Household. 2,100 piso. Ito ang taunang tulong pinansyal ng kooperatiba para sa mga low-income households sa ngayon. Taunang tulong pinansyal. Kuya, kunin mo yan para makabili ka ng masarap na karne. Para maging masagana ang Pasko at bagong taon mo. Shuijen, hindi ko yan matatanggap. Pinaghirapan mo yan. Kunin mo. Hindi ito para sa'yo. Ito ang puhunan ng kooperatiba, ang inyong pamilyang Chen, ang panimulang pondo para sa 10 ektarya ng inyong taniman ng lotus. Pagkatapos ng bagong taon, bumili ng bagong buto ng lotus. Ang buong pamilya ay magtatrabaho sa bukid. Ngayon, may sasabihin ako. Simula bukas, magbubukas ako ng klase sa pagbasa at pagsulat dito sa bakuran ng pabrika. Magbubukas ako ng klase sa pagbasa at pagsulat. Basta't malinis ang inyong mga kamay at paa, at handa kayong magsikap ng husto. Ang tatak ng Cold Spring Crisp Lotus Root na ito, ay kayo mismo ang magdadala. Mga kababayan, tayo sa Chenjia Village, wala nang maglulukohan pa. Basta't nagkakaisa tayo bilang isang pamilya. Ang tiwangwang na lupain na ito ay magiging gintong bundok at pilak na bundok natin sa bawat henerasyon.